Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 6 ng Isaias. Isaias verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. At na-share ko lang, sa ngayon ay magbabasa-basa lang muna ako ng aklat ng Isaias, pero sisikapin ko na kumuha ng mga verses na pwede kong matutunan dito na aking isusulat dito sa devotional journal ko. Kung interesado ka, pwede kang pumunta dun sa aking profile pic at dun mo makikita yung devotional book na katulad nito. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-check out ka na. At yun nga, tulad na nabanggit ko, susulat ko dito at pwede ko sa inyong ibahagi. Mga bagay na aking matututunan dito habang ako ay nagre-recap ng mga pinag-aralan natin ng mga nakaraang buwan sa ating pagdi-devotion tuwing gabi ng mga nakaraang buwan kasi magre-recap din ako nun. Kaya yun, gamit na gamit ko to. Kaya siguro sa mga susunod na linggo, bibili ulit ako nito. At yun, umpisa na natin. Noong taon na namatay si Haring Urias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang trono. Sa isang napakataas na trono, ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga siriping at sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may mga siripin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang pantakip sa muka, 2 sa mga paa at 2 sa mga at 2 sa ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito: Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lahat ng kanilang tinig ay nayayanig. Ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako'y isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang siriping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayon naidampigin na ito sa iyo, mga labi. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayon idinampi ito sa iyong mga labi. Pinapatawad ka na at nilinis na.
Sinabing ngayon, naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na sinabi, sino ang aking pinadala? Sino? At nilinis na ang iyong mga kasalanan, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na sinabi, sino ang aking pinadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako po ang inyong isugo at sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, ay hindi ko kayo makakaunawa. Hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papupurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyuring takpan. Bulagain mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi marinig, hindi makita at hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa, kundi baka mabalik loob sila at sila'y pagalingin. Upang sila hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa, kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalangin. Yun, hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. God bless po. Bye-bye.